And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, President Bongbong Marcos mga kapatid nang gagalaiti at umaapoy po sa galit mga kababayan matapos masaksihan ng Pangulo yung tinatawag na Ghost Project mga kapatid dyan po sa Bulacan. Talaga naman mga kababayan. At ito pa mga kapatid yung nasabing Ghost Project na yan mga kababayan na pinuntahan po ni President BBM. Nako mga kapatid, naka full payment na po pala. Pagkatapos matanggap yung pera mga kababayan, tinakbo na po ng politiko at ng kontraktor yung nasabing ibinayad para dyan sa nasabing proyekto na kung saan Ghost Project nga mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag nyo po sanang kalimutan mga kapatid na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Fully paid at idineklara ng tapos pero hindi maaninag ang isang flood control project ng puntahan ng Pangulo sa Baliwag, Bulacan. Grabe mga kapatid, Fully paid mga kababayan, yung nasabing proyekto. Pero pagpunta ni President BBM mga kapatid, halos bumagsak po ang mundo ni President Marcos. Dahil ni isa di umanong haloblocks mga kababayan, wala pong maaninag ang presidente mga kapatid. Talagang pina-approve lang yung budget, pagkatapos mga kababayan, tinakas na po yung budget sa nasabing proyekto na kung saan Ghost Project. Ganon kaganid mga kapatid yung politiko na nasa likod ng proyekto na yan. Tuloy. Galit ang Pangulo at nagbantang hahabulin ng kasong economic sabotage ang mga sangkot. Talaga namang magagalit ang Pangulo dyan mga kapatid. Bakit kamo? Inaasahan ng presidente yan na magiging parte yan ng kanyang ligasiya yung sinasabing flood control projects na yan. Tapos mga kababayan, noong puntahan ng presidente, wala pala siyang maipagmamalaki mga kapatid sa nasabing lugar. Kasi mga kababayan, yung pera tinakbo na po ng nasabing politiko at nasabing kontraktor. Walang flood control projects mga kapatid na nangyari sa madaling sabi. Diba? Kasi nga mga kababayan, binulsa na yung nasabing budget. Kaya karapatan ng Pangulo na magalit mga kapatid. Sinasabotahi po ng mga lintik na mga politiko na ito at ng mga kontraktor na ito ang administrasyon ni President Marcos. Kaya kung ako kay President BBM dito, habang maaga pa, ipa-freeze na niya kaagad yung mga bank account nitong mga lintik na kontraktor na ito at politiko na nasa likod ng proyekto na yan. Nang sa ganun mga kapatid, kung sasampahan man yan ng kaso, hindi na po nila magamit yung pera na kanilang ninakaw para mag-hire ng mga magagaling na abogado. Yon dapat ang gawin ni Presidente Marcos mga kapatid. Tuloy. 55 million pesos pa naman Naku po. ang ipinondo sa proyekto. At nakatutok si JP Soriano. 55 million mga kapatid, nawala lang ng parang bula. Grabe And eto guys naniniwala ako mga kapatid na isang congressman ang nasa likod nito mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, hindi po ito mapopondohan or hindi po ito maririlisan ng budget mga kapatid kung walang congressman na nag-file nito mga kababayan. Noong nagkaroon ng tawag nito, budget call mga kapatid. 'Di ba? Kaya ito napondohan mga kababayan dahil isinulong ito ng congressman. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, sino kaya yung posibleng congressman na nasa likod ng proyektong ito? 'Di ba? Na kung saan tinangay yung 55 million mga kapatid na dapat sana budget sa nasabing flood control na kung saan naging Ghost Project na lang mga kababayan. Sino kaya yan mga kapatid? Dapat pangalanan po kaagad yan
ng ating presidente nang sa ganon mga kapatid, malaman ng taong bayan na itong lintik na politiko na ito ay isang certified na magnanakaw sa kaban ng bayan. Tuloy. Walang kasama si Pangulong Bongbong Marcos na sinumang opisyal ng DPWH o mataas na opisyal ng Bulacan nang puntahan ang isa dapat na flood control project sa Baliwag, Bulacan. Talagang walang sasamang mga taga DPWH dyan. Number 1 silang kurap eh. Diba? Number 1 silang kurap mga kapatid. Kasabwat sila dito kaya wala talagang sumama kay President Marcos. Oh, baka mamaya yan, biglang magkabukingan, habang nandun sila sa site, biglang magkabukingan na, kasabwat ka pala eh. Kaya, imbes na samahan nila ang presidente, mag-isa, mga kapatid, si Presidente Marcos na pumunta sa nasabing lugar, mga kababayan, para inspeksyonin yung di umano'y flood control project sa kanyang inaasahan. At ang mas malupit dito, mga kapatid, inaasahan ng presidente na may dadatnan siya. Pero pagdating niya doon mga kababayan, wala po siyang dinatnan mga kapatid. My goodness. No, walang dinatnan ang Pangulo kahit isang hollow blocks. Ganun kalupit mga kapatid at ganun kawalang puso, no, yung mga politiko at kontraktor na nasa likod ng nasabing proyekto na ito. Grabe mga kababayan. Tuloy. Nang marating ang lugar, wala ni anino ng konstruksyon ang nakita ng Pangulo. Grabe. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong Tingnan nyo mga kapatid, pansin ninyo yung bunbunan ni President Marcos. Nakakalbo na mga kababayan, no? At kadalasang rason yan mga kapatid, stress po mga kababayan. Sa madaling sabi, no? Under stress ang ating mahal na Pangulo mga kapatid. Diba? Kahit sino naman sigurong presidente talagang mai-stress mga kababayan kung ganito yung dadatnan mo, no, sa sinasabing proyekto ng administrasyon mo. Diba? Yung ating Pangulo mga kapatid ginagawa lahat para lang gumanda ang buhay ng kanyang mga kababayan. Pero mga kababayan, yung mga politikong nasa baba ng Pangulo mga kapatid, ito din yung nananabutahi mga kababayan sa kanyang administrasyon. Biruin nyo. No? Proyekto ng administrasyong Marcos, no? Binulsa nyo yung mga pondo. Hindi na kayo nahiya. Congressman, pakapalan na lang tayo ng muka dito. Tingnan nyo naman itong muka ng Pangulo natin. No? Stress na. Nakakalbo na yung bunbunan niya, mga kapatid. Nalalagas na yung buhok ng presidente. Sa sobrang stress, no, na inabot niya dito sa kanyang mga flood control projects na binulsa mga kababayan nitong mga lintik na mga politiko. Hindi na naawa mga kababayan. Ang sa kanila lang, mapuno yung bulsa nila, sapat na sa kanila mga kapatid. Wala silang pakialam, no, kung masira ang administrasyon ni President Marcos. Ang importante, no, na ibulsa na ni Congressman yung 55 million. Diba? Ganun kaganid mga kapatid, no, yung politiko na nasa likod ng nasabing proyekto na yan. Tuloy. lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Sa bitbit niyang mga dokumento, dapat may nakatayo ng reinforced concrete river walls dito sa Purok 4, Barangay Piel, isang bahagi ng Baliwag, Bulacan na madalas bahain. Ang proyekto nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos at may sukat na 220 meters. Alam niyo mga kababayan, madali lang matrace kung sino yung politiko na nasa likod niyan at kung sino yung kontraktor, mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, no, meron pong nakalagay ng mga pangalan ng mga lintik ng mga tao na yan sa nasabing dokumento. Kaya ngayon mga kapatid, ang magandang gawin talaga ng Pangulo dyan, no, dapat magbaba siya ng executive order mga kababayan na kung saan ipapa-freeze lahat ng asset, lahat ng pera mga kapatid ng mga lintik na mga tao na yan na nasa likod ng nasabing proyekto na yan. Nang sa ganon, kung kakasuhan sila ng presidente mga kapatid, hindi nila magamit, no, yung perang ninakaw nila mga kababayan mula po dyan sa flood control projects, no, na nagkakahalaga ng 55 million dyan sa Bulacan.
Yun dapat gawin ni Presidente Marcos dito, mga kapatid. Siguro kasi, mga kapatid, iniisip siguro ng mga lintik ng mga politiko na ito na hindi ito masisilip ng Pangulo. Kasi nga, mga kababayan, daan-daan po ang flood control project ng ating gobyerno sa buong Pilipinas. Siguro iniisip nila, maliit lang to, 55 million lang to eh. Wala to kumpara doon sa mga big time na mga flood control project na nagkakahalaga ng kulang-kulang 1 billion. Ito hindi na to titingnan ng Pangulo. Ngayon, mga kapatid, naglunsad ang presidente ng isumbong sa Pangulo na website. At eto na nga, mga kababayan, ni-report. Saan kayo ngayon? Magbilang-bilang na kayo ng araw nyo, Congressman. Diba? Dahil yung ginawa nyo, pananabutahi yan, sa tawag dito, sa mga proyekto ng gobyerno. Sinasabutahi nyo, binubulsan nyo ang pera ng taong bayan. Imbes na gamitin nyo yan para mapaganda yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Bulacan, binulsa nyo lang, sinarili nyo. Sobrang sugapa mo, Congressman. Kunting hiya naman sana. Diba, mga kapatid? Hindi nila inaasahan to, na matitrace ng Pangulo yung kanilang pagkakakilanlan, mga kababayan. Dahil iniisip nila sa dami ng project ng gobyerno na flood control project sa buong Pilipinas, hindi na sila papansinin dahil maliit lang to, mga kapatid, itong 55 million na ito. Kumpara naman doon, mga kababayan, sa mga flood control projects na hinawakan ni Diskaya. Napakaliit ito, mga kapatid. Kanya nga lang, mga kababayan, eto, may nagsumbong, nakarating sa presidente at napatunayan mismo ni Presidente Marcos na totoo nga yung mga sinasabi na ghost project sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang ebidensya, mga kapatid. Pagpunta ng Pangulo, papel lang ang kanyang nahawakan. Pero yung sabihin mong may dadatnan siya na mga ginagawang flood control, mga kababayan, wala. Ni isang hollow blocks, mga kapatid, ni isang kabilya o bakal, kahit anong uri ng bakal, wala siyang nakita, mga kababayan. Ni hindi nga nasimulan, mga kapatid, yung nasabing proyekto. Talagang inantay lang, na mabayaran yung nasabing project, tapos yun na, lumarga na, mga kapatid. Kaya kung ako kay President BBM, huwag niyang palampasin ito, mga kapatid. Huwag niyang papalampasin ito. Nang sa ganun, mga kababayan, hindi na po ito pamarisan. Biruin mo, imbis na may maipagmalaki ang presidente dyan sa Bulacan, na flood control project sa ilalim ng kanyang administrasyon, wala na tuloy, mga kapatid. Wala eh. Yung pondo, wala na, mga kababayan. Siyempre, mangangalap na naman ng panibagong pondo ang presidente, mga kapatid, para dyan. Pupunduhan uli yan, mga kababayan. 55 million yan, mga kapatid. Diba? Ninakaw ng mga lintik na politiko at kontraktor. Ang sisiba, mga kapatid, believe talaga ako sa pagiging siba nito mga lintik na mga politiko na ito. Biruin mo yan. Inantay lang mailabas yung pondo, yung budget, pagkatapos tinakbo agad. Wala nang lingon-lingon. Ngayon, mananagot kayo sa presidente. Akala nyo hindi kayo makikilala ng presidente, eto, may mga dokumento. Nakalagay dyan kung sino yung construction company, kung sino yung contractor, kung sino yung nagpasok nitong proyekto na ito doon sa sa national budget. Makikilala kayo. Akala mo, Congressman, makakalusot ka dito, Lintik lang ang walang ganti sa inyo. Tuloy. Fully paid na ang proyekto at may resibo pa ngang ipinakita na ibinayad sa kontraktor na Sims Construction Trading. Report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Ayon sa Pero mga kapatid, kung ako dito kay President Marcos, maliit o malaki yung hinawakang tawag nito budget ng nasabing contractor, mga kababayan, para dito sa flood control projects,
dapat mga babayan, parehas pong kasuhan ng presidente yan. No? Wag lang yung malaking mga proyekto, mga kapatid, yung kanyang habulin. Maliit o malaki, dapat pantay-pantay pong kasuhan ng presidente yan. 'Di ba? Nang sa ganun, mga kapatid, hindi na maulit itong mga ganitong uri, no, ng pananabutahe ng mga lintik na politiko at kontraktor sa budget, mga kababayan, na inilaan ng gobyerno para dito sa mga flood control projects na ito. Biruin nyo, ginagawa lang nilang mga kapatid, ginagawa lang nilang daan itong mga flood control projects na ito para makakulimbat sila, mga kababayan, ng bilyones or milyones, no, galing sa kaban ng bayan. Literal, mga kapatid, na ginamit lang talaga, no, yung flood control projects dito para lang makahut-hut sila ng 55 million mula sa kaban ng bayan. Oh. Walang naitayo, mga kababayan, no. Kitang-kita naman, no. Puro tubig. Ni poste nga, wala, mga kapatid. 'Di ba? Literal na ginamit lang nila, no, yung nasabing project na ito para makakuha sila, no, ng 55 million galing sa kaban ng bayan. Kumbaga, mga kapatid, ginagawa nilang palusot ang flood control projects ngayon, no, para makapagnakaw sila, no. Yan po yung simpleng term niyan. 'Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, hindi lahat ng mga nagre-request ng budget para sa flood control, mga kababayan, meron talaga mangyayaring flood control construction. 'Di ba? Kasi nga, mga kapatid, kung pagbabasihan natin ito, may posibilidad talaga, mga kababayan, na marami din politiko ang ginagawa ito. No, kunyari, magre-request sa Congress na, bigyan nyo kami ng budget para sa aming flood control project dito dahil binabaha kami. And yun pala, mga kapatid, no, pasaporte lang pala nila yon para makakuha ng milyones galing sa kaban ng bayan. I'm sure, mga kapatid, hindi lang ito, no, yung ghost project dito, mga kababayan, pagdating sa issue ng flood control. Marami pa yan, mga kababayan. No, marami pa yan. Naniniwala ako dyan, mga kapatid. Dapat isa-isahin talaga ni President BBM lahat ng flood control project sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil talamak talaga, mga kapatid, ang corruption dyan nitong mga lintik na mga congressman. At maliit man o malaki, mga kababayan, dapat parehas pong kasuhan ni President BBM. Pero dapat nga, mga kapatid, bago mag-file ng kaso ang Pangulo, no, i-freeze na muna yung mga assets nitong mga lintik na mga politiko na ito. Para hindi po nila magamit, mga kababayan, yung perang ninakaw nila para pang-hire po ng mga magagaling na abogado. Dahil kung hahayaan lang ng Pangulo yan, mga kapatid, para bang ginigisa tayo, mga kababayan, nitong mga lintik na mga politiko na ito sa sarili nating mantika. Di ba, biruin mo, pera ng gobyerno gagamitin mo sa pag-hire ng mga mamahaling abogado para depensahan yung ginagawa mong pagnanakaw. Parang ginigisa lang nila tayo, mga kapatid, sa sarili nating mantika kung ganun. Kaya dapat ang gawin ni Presidente Marcos dito, no, i-freeze muna yung mga account nitong mga lintik na mga magnanakaw ng mga politiko na ito, mga kababayan, kasama na yung contractor. Nang sa ganon, no, pag nag-file sila ng kaso, mangangapa sila sa lupa. Yun ang magandang gawin ni Presidente Marcos dito, mga kapatid. Tuloy. Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw. Ginamit lang din si Kapitan. Ginamit lang din si Kapitan, mga kapatid. Siyempre, kailangan nila ng area na maituturo nila na ito, kailangan gawan ng flood control project dito dahil umaapaw yung umaapaw yung tubig dito sa Bulacan pagka lumalakas yung ulan. Ginamit nila ang Kapitan, mga kababayan, para pumirma si Kapitan doon. Kasi syempre magre-request ka ng budget kailangan talaga nilang palabasin na legit yung request, mga kapatid. Kailangan pumirma ni Kapitan, nila kagawad, no, nila konsihal. Kailangan talagang pirmahan yan, no, para makatotohanan yung request nila. Pagkatapos, mga kababayan, no, nung mailabas na ang budget, wala na. Goodbye, Kapitan. Bahala kayo dyan kung malunod yung barangay nyo. Wala kaming pakialam. Nasa bulsa na namin yung budget. Legit, mga kapatid. No? Yun talaga ang ginawa dyan, mga kababayan. Kaya nilapitan nila yung kapitan ng nasabing barangay na ito. No? Para pag nag-request sila, may maipakita sila doon sa kongreso na ito, kailangan talaga yun dun .
No, at maraming lugar ang maaapektuhan at marami din lugar ang magbibinipisyo niyan pag natapos yung flood control project na yan. So, syempre naman mga kapatid, nandun yung master nila sige, releasean natin yan. Yung kickback ko dyan Pagkatapos, may release yung budget, literal na tinakas yung budget mga kapatid. Hindi na binalikan si Kapitan. Hindi naman na nakatikim si Kapitan kahit 1,000. Ay, nako, tuloy. na parang bula. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. Kasi nga mga kapatid, kailangan ng plano No? Kailangan nilang gumawa ng kunyaring plano na ito, dito yan, dito gagawin yung flood control project, ganito, ganito ba yung sukat niya, magkano ba ang gagastusin dyan, 10 milyon? Pagkatapos magawa yung plano, dinala sa kongreso, na-requestan ng budget, lumapit kay Martin, speaker, baka pwede namang makaisa dyan. 55 million lang to, speaker. Pagkatapos mga kababayan, nireleasan ng budget. Ayun na nga, no? Pagkatapos, the end of you. Goodbye, Kapitan. Magdusa kayo dyan, no? Nasa amin na yung budget. Grabe, ang kapal ng mukha ng mga putang ina. Sorry for the word mga kababayan, pero hindi mo talaga maiiwasan magmura mga kapatid kung ganito kakapal ang mukha ng mga politiko na ito. Na kung saan mga kababayan, literal talaga lantaran ang ginagawang pagnanakaw mga kapatid. Akala kasi siguro nila talaga, hindi na masisilip ni Marcos yan. Maraming flood control project ang gobyerno. At yung iba umaabot pa ng kulang-kulang bilyones. No? Or bilyones na talaga. No? Ito na lang ba titignan ng presidente yung 55 million worth of flood control project? Okay na yan. Itakasan natin yan. May nagsumbong. No? Talagang timing na timing itong ginawa ni Presidente Marcos sa website na isumbong mo sa Pangulo. No? Eto mga kapatid, nasaksihan ng presidente, no? Na ganito kakurap yung mga politiko na nasa baba niya. Kahit anong galing pa ng presidente mga kapatid, no? Kahit sabihin natin matalino, magaling at talagang porsigido, kung yung nasa baba ng presidente, mga kababayan, puro korap, wala talagang mangyayari sa administrasyon ng nasabing presidente na yan. No? Hindi natin kailangan ng sobrang galing na presidente ngayon, mga kababayan. Ang kailangan natin, hindi korap na mga politiko. Yun ang kailangan ng bansang Pilipinas, mga kapatid. Kasi kahit hindi gaanong magaling yung presidente, no, basta nandun yung will na gusto niyang mapagaan, mapaunlad itong kanyang bansa, mga kapatid, pwedeng pagtulungan yan No? Pwedeng pagtulungan yan itong mga nasa baba niya. Pero mga kababayan, kung magaling yung presidente mo, tapos yung nasa baba mo is corrupt, wala talaga. No? Kasi yung nasa baba, mga kapatid, yan yung anay No? Yan yung anay. Yan yung mga buwaya, literal. Kita nyo mga kapatid, ginamit lang si Kapitan, mga kababayan, para makahuthot sila ng 55 million. Pagkatapos mga kapatid, wala na. Iniwanan si Kapitan na parang tae. Inay ko po. Tuloy. Lagay nila yung project, tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, di na matutuloy. Talaga hindi na matutuloy yan. Wala sa planong ituloy yan Diba? Propaganda lang yon or tawag na palusot na lang yon yung flood control project na yan. 'Di ba? Paraan lang nila yan para makahuthot ng pera. 'Di ba? Wala talaga silang plano na maglagay ng flood control project diyan, Mr. President. Ang plano nila kasi talaga makahuthot, makapagnakaw ng pera. Kaya dapat seryosohin niyo rin po yan, Mr. President. Kasuhan niyo, no, yung mga puking inang yan. 'Di ba? Mga kapatid, ganito, kalala ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Itutulong mo na lang, sa kapwa mo Pilipino. Kukurapin pa mga kababayan nitong mga lintik na mga politiko na ito. Mga ganid, mga walang puso. Grabe mga kababayan, Ang importante lang sa kanila, mapuno yung kanilang bulsa. Tuloy.
Siguro nabayaran na. Sa kanyang nadiskubre, ito ang nasabi ng Pangulo. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Ang lalim ng buntong hininga ni Presidente Marcos, mga kapatid, ano? Makikita mo talaga dito na grabe yung kanyang pagkadismaya, mga kababayan. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, no, siya talaga ang babalikan nitong kanyang mga kritiko pagdating sa isyong ito. Oh. Yun na nga nakakalungkot dito, mga kababayan eh. Iba yung nakinabang, no, doon sa budget, mga kapatid, pero yung sisi sa presidente. Nakita nyo? 'Di ba? Ang sinisisi ng mga kritiko ni Marcos ngayon, mga kapatid, corrupt si Marcos, binulsa lang yung mga budget sa flood control. Pero ang totoo, mga kababayan, yung mga politiko, no, na nasa likod dito mga proyekto na ito, ang totoong nagbulsa ng pondo. Pero, syempre, si President Marcos ang presidente ngayon ng Pilipinas. Sa kanya talaga isisisi, mga kapatid. Lalo na itong kampo, no? Kampo nila Duterte, mga kababayan. Kahit hindi ginawa ni President Marcos yan, sa kanya talaga nila isisisi. Nabubulol ako. Kaya Presidente Marcos talaga nila, mga kapatid, isisisi yung mga nangyari dito sa flood control na ito. Diba? Ito yung masaklap dito, mga kababayan eh. No? Ang presidente ang sumasalo sa lahat ng batikos. Tapos itong mga lintik na mga politiko na ito, itong mga lintik na mga congressman na ito, sila yung nag-i-enjoy ngayon, mga kapatid, no, sa mga perang ninakaw nila. Diba, mga kababayan? Oh. Ganun po, mga kapatid, kahirap maging presidente ng isang bansa. Diba? Lahat ng mga palpak na ginawa ng mga kasamahan mo dyan sa administrasyon, sa'yo talaga lahat yan isisisi kahit hindi mo pa ginawa yan. Diba? Tingnan nyo to. Ito yung pinakakongkretong example, mga kababayan. Kinurap yung budget, no? Tinakas yung budget, mga kapatid. Walang nangyari sa proyekto ng Pangulo. Pagkatapos, mga kababayan, ang sinisi, ang Pangulo pa. Oh, kita nyo kung gaano ka walang hiya yung mga pukin na yun. Ay, nako. Tsaka mga kababayan, ano, ramdam nyo talaga dito, mga kapatid, ano, yung pagkadismaya ni President BBM. Nakakaawa ang mahal na Pangulo dito, mga kapatid. Ito, tingnan nyo. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, pakinggan nyo yung buntong hininga dito. Oh. Alam daw ng Pangulo ang modus kung paano kumita sa mga maanumalyang flood control projects. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Ganun pala, mga kababayan, no? Yung modus. Ang ginagawa nila, mga kapatid, no, ayon sa kwento ni President BBM, after ma-award, no, dito sa contractor yung tawag dito, yung project tulad nito, ang ginagawa nila, mga kababayan, hindi talaga nila ginagawa agad yung nasabing proyekto, no. Itong contractor na ito, mga kapatid, na nakakuha po ng nasabing proyekto, maghahanap siya ngayon ng subcon. Oh. Itong subcon, mga kababayan, bibigyan ni contractor ng napakaliit na pondo. Eh syempre si subcon kailangan din kumita, mga kapatid. O ang gagawin din ngayon ni subcon, titipirin niya. O. Nang sa ganon, may kitain siya. O. Talagang sobrang nipis na nang maiiwan sa budget. Pero dito sa case na to, mga kababayan, ano, dito sa pinuntahan ni President Marcos, wala talaga kahit ganong sistema, mga kapatid. Wala. Literal na 0-0, mga kababayan, ano, yung proyekto. Biruin nyo yan, mga kababayan. Ay, nako. Alam nyo, dapat talagang sisihin din ni President Marcos dito itong DPWH. Kasi dumadaan talaga ito, mga kababayan, sa lamesa, no, ni Bunuan. Di ba? Yun talaga, mga kababayan. Dalawa lang ang pwedeng sisihin ng Pangulo.
ang DPWH at itong si Martin Romualdez. DPWH, bakit? Sa DPWH yan dumadaan. No? Pagka matino yung pag-request ng budget, dadaan mo na yan sa DPWH. At ang DPWH yan ang mag-re-report doon mga kapatid, no? sa Pangulo. Na ito yung mga amount na ating kailangang pondohan, Mr. President. Oh. Ngayon mga kababayan, bakit si Martin Romualdez? Kasi nga pag singit-singit ang usapan mga kababayan, si Martin Romualdez ang pwedeng lapitan nila dyan. Oh. Ganon mga kababayan. No? Sorry sa ibang mga sa ibang mga viewers natin dito ng mga pro Marcos, baka iniisip nyo mga kabatid na porkit suportado ko si President BBM, susuportahan ko na rin si Martin Romualdez. No mga kababayan, simula pa man noon, no, hindi ko na po suportado si Martin Romualdez. Sa kabila ng mga kagandahang ipinakita ng ating mahal na Pangulo, itong si Martin Romualdez mga kabatid, wala man lang ginagawa para tulungan itong kanyang pinsan na kung saan yun yung presidente natin ngayon. 'Di ba? In fact, mga kababayan, nadadamay pa ang presidente sa mga nangyayari diyang corruption sa loob ng House of the Representatives. Oh, tulad nilang doon mga kababayan sa AKAP. 'Di ba mga kapatid? Oh, yun talaga. Ayaw ko yun mga kababayan, yung AKAP na yan. Dahil ginagawa nilang tamad ang taong bayan. O sino ba ang nagpo-push ng AKAP mga kapatid? Di ba si Romualdez? Kaya si Presidente Marcos, nandun yung suporta ko, 100% ang suporta ko sa Pangulo. Pero kay Martin Romualdez mga kapatid, no, 0-0 ang suporta ko dyan kay Romualdez. Maliban na lang, no, kung ilalaglag niya yung mga korap na kasamahan niya dyan sa House. Di ba? Siguro magkakaroon pa ako ng kaunting tiwala, no, kay Martin Romualdez mga kapatid. At kahit pa dumating ang 2028, no, at i-endorso ni Presidente Marcos yung si Romualdez, no mga kababayan, hindi yan magiging bet ko, no, para sa pagka-presidente. I rather vote Risa Hontiveros mga kapatid, rather than giving my vote dito kay Martin Romualdez. Tingnan nyo na lang yung mga kinakasangkutan ngayon mga kapatid ni Romualdez. Kung wala pang katotohanan yung mga bagay na yan, hindi dapat lumalaki yung issue. Kanya nga lang mga kapatid, lumalaki ang issue. Ang daming mga butas, ang daming mga expose na lumalabas ngayon na involved si Romualdez mga kababayan. Kaya dito talaga ako nadidismaya mga kapatid kay Martin Romualdez. Imbis na tulungan niya mapaganda ang ligasiya ng kanyang pinsan, tulungan niya si Presidente Marcos, no, na pagserbisyuhan ang taong bayan. Mga kapatid, itong mga kasama ni Romualdez diyan ngayon sa House of the Representatives, grabe yung ginagawang corruption. 'Di ba? Diyan talaga ako nadidismaya mga kababayan, no. Ang presidente, tingnan niyo mukha ng presidente natin. Stress na mga kapatid kasi naghahabol siya Naghahabol siya. Malapit nang matapos ang kanyang termino, no? Less than 36 months na lang mga kapatid ang natitira, no, na panahon ng Pangulo. Tapos mga kababayan, yung mga proyekto ng kanyang administrasyon sinasabotahi pa ng mga pukin ng inang mga korap na mga politiko na ito. Diba? Nakakaawa ang presidente mga kapatid, no? Mag-isa niyang hinaharap ang mga bagay na ito. Kaya dapat lang, no, ang gawin ng presidente dito, idamay niya dito mga babayan itong secretary ng DPWH at itong kanyang pinsan na si Romualdez. Wala nang pinsan-pinsan, wala nang kadugo mga kapatid. Basta nangurap, dapat kasuhan po yan ng Presidente Marcos. Diba? Yun talaga ang dapat gawin ni President BBM dahil siya mismo ang sinisira ng mga lintik na yan mga kababayan. No? Kaya dapat isipin din ni Presidente Marcos itong kanyang sarili. Kaysa naman sirain nyo ako ng lubusan, tabla-tabla na tayo. Kahit magpinsan pa tayo. Kahit magkaibigan pa tayo, tabla-tabla na. Kinurakot nyo no? Imbis na may maiiwan ako sa ating mga kababayan na magandang ligasiya, wala na. Dahil binaboy nyo. No? Sinabotahin nyo ang aking administrasyon. Dapat ganun ang magiging paninindigan mga kapatid ni Presidente Marcos. Tuloy. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard, kahit napapabayaan. At yung iba, di na lang tinutuloy.
Pina-blacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa mga kaso. Hindi lang dapat blacklist yan eh. Dapat mga kabatid, no? Lahat ng kaalyado ng trade ng contractor na yan, magsimula sa first degree hanggang doon sa 10th degree ng kanilang lahi, mga kababayan, ipa-blacklist din ng mahal na Pangulo. Kasi may tendency mga kabatid, na halimbawa ako contractor, pina-blacklist ako ng Pangulo, may tendency mga kabatid na pwede kong gamitin itong aking mga malalayong kamag-anak, no, at sila yung gagawin kong owner, no, sa itatayo ko ulit na construction company. 'Di ba? Pwedeng gawin 'yan mga kababayan. Kaya dapat mga kabatid, hanggang sa ika-10 ng kanilang lahi, ipa-blacklist ng mahal na Pangulo para hindi na magkaroon ng pwesto pa sa gobyerno itong mga lintik na ito. Oh. Tsaka mga kababayan, wala din talaga kung ibang sisisihin dito kundi ang DPWH. Hire sila mga kabatid, ng mga tawag nito, contractor. No, basta-basta na lang tinatanggap. Wala man lang silang tamang pamantayan at mga tamang background check mga kabatid bago sila tumanggap ng mga contractor, bago sila mag-award ng mga proyekto ng gobyerno. Kasi nga mga kababayan, naniniwala din ako na itong DPWH kumikickback din talaga. No? Wala na rin silang pakialam kung masira man, ang mga proyekto ng gobyerno, basta sa kanila din, nasa posisyon sila, sa kanila lang, basta kumita lang din ako dito. Darating din naman ang araw, magre-retiro ako eh. Ganun na lang mga kabatid. No? Wala silang pakialam kung nasasagasaan nila ang presidente. 'Di ba? Kasi kung responsable lang itong DPWH, dapat mga kabatid, matinding background checking yung kanilang gagawin bago sila magtanggap ng mga kontraktor na lalahok dito sa mga bidding na gagawin nila. Pero hindi eh. Ang sa kanila lang din kung sino yung ang sa kanila lang dyan is kung sino yung maibibigay sa kanila na malaking kickback. Yun na lang din mga kababayan. Pasok ka na. Oh. Wala mga kabatid. Mahirap talagang umasenso yung ating bansa. Mahihirapan ang kahit sinong presidenteng paangatin ng sistema or level ng ating pamumuhay dito sa ating bansa mga kababayan kung ganito ang sistema ng ating politika sa ating bansa. No? Pera, mga kabatid, ang hinahabol ng mga pukinang inang mga politiko na ito, hindi na pagserbisyo. Kailan lang ba gamit nila yung taong bayan? Tuwing halalan lang. 'Di ba? Tuwing eleksyon mga kabatid, talagang malapit sila sa taong bayan at kung ano-ano mga pangako yung kanilang ginagawa. Pero pagkatapos ng eleksyon at nanalo na sila, wala na ang taong bayan sa kanilang agenda. Ang meron na lang sa kanilang agenda mga kababayan kung paano sila makakapagbulsa ng milyones galing sa kaban ng bayan. Yun na lang mga kabatid ang iniisip ng mga pukin ng mga politiko na yan. Diba? Legit yan mga kababayan. At yan talaga ang nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Tuloy natin to. Nahahanap at pinasisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. Hindi po namin alam yan eh. Siyempre, kami lang po rito eh. Hindi lang dapat kasuhan yung mga opisyal. Dapat tanggalin sa serbisyo, tanggalin lahat ng benepisyo at i-freeze pa yung kanilang mga assets. Yun dapat ang parusa mga kababayan. Kasi wala naman tayong bitay dito sa Pilipinas eh. Walang death penalty dito sa Pilipinas mga kababayan. Kaya ang dapat gawin ng Pangulo, talagang isagad niya sa lupa mga batid, itong mga parusa dito sa mga lintik na mga magnanakaw na dito sa ating gobyerno. Talagang gipitin din ng Pangulo dapat mga kababayan itong mga lintik na mga politiko na ito. Ano lang ba yung ipaano mo sila eh, ipa-freeze mo yung mga account nila, tanggalan ng benepisyo, yung mga pension nila, tanggalin nyo po lahat yan, Mr. President. Lahat ng ari-arian nila, ipa-sheriff nyo lahat. 'Di ba? Yung mga pera nila sa bangko, i-freeze nyo. I-freeze nyo ng 100 years. Tapos pailan nyo ng kaso. Nang pagdusahan naman nila,
yung kanilang mga ginawang kabalbalan, no, habang sila ay nasa posisyon. Ganun dapat mga kababayan. 'Di ba? Kung ako nga lang dapat diretso na kulong wala nang litis-litis 'Di ba? Pero may due process kasi tayo na tinatawag mga kababayan. 'Di ba? Kaya kailangan talagang litisin. Pero yun na nga mga kapatid, no, pag ginawa nga ni Presidente Marcos na i-freeze lahat ng asset sa mga pukin ng inang mga magnanakaw na ito, talagang gagapang sa lupa yan mga kapatid. No? Gagapang talaga yan. Pag sinuwerte mga kababayan, baka ma-heart attack yan sa sobrang sama ng loob. Di ba? Yun talaga dapat ang gawin ni Presidente Marcos dito. Tuloy. Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. Hindi po namin alam yan eh. Siyempre, kami lang po rito eh. Na hindi namin alam na yan eh. Dapat tapos na. Kung bagyong kamukha ng dinala sa ibang lugar natin, ubos kami rito. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Tapos? Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala Baka naman kasi mga kababayan, kay congressman din yan. Di ba? Baka kasi mga kapatid, ano, ang may-ari ng nasabing construction company na yun, ipinsan or kamag-anak ng asawa ni congressman or bayaw ni congressman. Di ba mga kapatid? At ginamit lang, no, as front ni congressman yung nasabing kontraktor. Pero ang totoong may utak dyan, si congressman talaga. Usually, ganun ang nangyayari mga kababayan. Ano? Pagka pinagka-interesan yung pera, no, lalo na pagka ang nai-involve is tulad nito, 55 million. Ganun talaga ang ginagawa. Naghahanap sila ng gagamitin nilang kontraktor mga kapatid para masolo nila yung pera. Diba? Biruin mo, ayaw na magpakilala. No? Ayaw na makipag-usap. Kasi nga, natatakot. Baka madulas. Baka biglang maikanta, mga kapatid. Ito pa naman mga reporter. Grabe ito mamiloso po pag nagtanong. Baka mamaya yan madulas sila. Kaya para walang sumabit, wag na lang magsalita. Pati yung katulong, hindi na rin nagsalita. Baka kasi sumabit pa eh. Di ba? Ganon mga kababayan ka walang hiya itong mga lintik na mga ay nako. Maha-high blood ka na lang din talaga eh. Peruin mo ano, bayad tayo ng buwis kada buwan mga kapatid. Tapos mapupunta lang din sa mga pukin ng mga ganid ng mga politiko na ito. Talagang nakakadismaya mga kapatid maging Pilipino. Pero eto na eh. Ito na po ang realidad mga kababayan ng ating bansa. Milagro na lang mga kapatid ang magdadala, no, para gumanda yung ating level ng pamumuhay dito sa ating bansa. Pero hanggat walang milagrong mangyayari mga kababayan, patuloy ito at lalala pa ng lalala mga kapatid ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Tuloy. wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Isa pang proyekto sa Barangay PLD ng pinasisilip ng Pangulo. Inaalam pa kung sino ang kontraktor nito. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan. Tsaka wala na yan. No? Wala na yan. Kahit anong palusot pa nitong mga lintik na mga kontraktor na ito, wala na yan mga kapatid. Ngayon pa sila gagalaw kung kailan pinuntahan sila ng presidente. Oh. 'Di ba? Pagka mga ganyang kuwan na mga kababayan, mga ganyang mga tawag dito, palusot ng mga kontraktor, wag na talagang dapat, hindi na talaga dapat yan pinapaniwalaan. 'Di ba? Gagalaw lang mga kapatid kung kailan nasita na sila. Oh. Pero noong hindi pa sila napapansin, tahimik lang. Oh, tuloy-tuloy lang sa kanilang ginagawang pagnanakaw mga kababayan sa mga pondo na ibinibigay ng gobyerno.
Tapos ngayon, ganito, nagtuturoan na daw, mga kapatid, itutuloy na daw yung project doon sa kabila. Diyos ko po, kung ako dyan sa iyo, Mr. President, ikulong nyo na rin yan, no? Kasuhan nyo na rin yung mga lintik na yan. Kasi may nakalagay na time frame dyan, noong ma-acquire nila, no, yung proyekto. May nakalagay yan, mga kapatid, kung kailan sisimulan, kailan ang estimated na ma-accomplish yung trabaho, yung proyekto, 'di ba? Ngayon pa sila gagalaw kung kailan huling-huli na. At huling-huli na sila ng presidente. Wala na yan, mga kapatid. No? Hindi na dapat pinapakinggan yan ng presidente. Ang dapat dyan, kinakasuhan na agad ng Presidente Marcos. Yun po yun, mga kababayan. Tuloy. Lag ka agad yung project na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. We will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Mula sa Bulacan, Talagang yun talaga dapat gawin nyo, Mr. President. Idamay nyo na rin itong official nyo, no, sa DPWH. Ang kapal naman ng mukha nitong sekretary natin, mga kababayan, tuwing cabinet meeting, pangiti-ngiti pa siguro ito doon sa harap ni Presidente Marcos sa Malacanang. Tapos yung ahensya niya, yun yung nagiging sanhi ngayon ng pananabutahe, no, sa administrasyon ni President Marcos. Tapos pangiti-ngiti pa. Inay ko po. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan ng inyong mga komento. And yun nga pala, mga kapatid, suportahan niyo po sana yung ating second channel, no, para just in case, mga babayan, may mangyari, at least may backup channel tayo. Hanggang dito na lang. Adios.